Yo! Kamusta mga kapodcast? Welcome sa isa na namang episode ng ating Tambayan Online. Siyempre, papakilala muna ako. Ako si Abel. At kasama ko siyempre ang aking mga tropa na si Bry at si Kill, yo. So hello guys. Pwede na naman tayo sa isang makabuluhan na kwentuhan. Same here, tol. Silang tayo dito, mga G. Ngunit, ang ating pagdadaanan ng topic ngayon ay seryoso at makabuluhan dahil ito ang kinakaharap ng maraming Pilipino sa ating bansa. So, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang usapin ngayon. Siyempre, karahasan at paglabag at karapatang pantao. Seryoso. Dapat seryoso. Pero himayin natin yung parang tropa lang ang usapan. Ano sa tingin nyo? Magandang topic yan, tol. Okay, Para sige. aware din ang mga nanonood sa atin Tama. sa Sige. nangyayari sa ating bansa. So, maganda pag-usapan natin yan. So, sisimulan ko. Unang tanong, bakit sa tingin nyo hanggang ngayon, andyan pa rin ang mga karahasan sa paglabag sa karapatang pantao? So, Brian, ikaw muna. Ako, tol. Para sa akin, tol, simple lang, tol. Kapag may abusado sa kapangyarihan, siguradong may matatapakan dan. At dahil mahina ang hustisya, parang walang takot ng ang mga lumalabag. Kaya ang daming gumagawa ng krimen kasi hindi na sila natatakot eh. Tulad nga ng sabi ni Dr. Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Alam naman natin yan simula elementary pa lang. Kasabihan na yan. So, pero pwede din natin ihantulad dito ang hindi rumirespeto sa kapwa at kanilang karapatan mas mababa pa sa tunay na tao. Natumpok mo, tol. Solid yun. At idadagdag ko pa, maraming tao ngayon ang nananahimik dahil sa takot. Hindi natin mapagkakaila yun, tol. Marami tayong mamamaya na tikom ang bibig, tatapalan ng pera dahil sa takot. Pero kung mananahimik lang tayo, lalo lalakas yung mga abusado. Kaya kailangan din nating alalahanin ang sinabi sa Universal Declaration of Human Rights. All human beings are born free and equal in dignity and rights. Ibig sabihin, wala dapat mas nakakataas o makakababa. Pantay-pantay ang lahat. Mapalalaki, babae, bata, matanda, may sakit, may kapansanan. Dapat pantay-pantay tayo sa ating komunidad. Maganda, tol. Maganda yung Exactly, pare. Pero bro, ito lang sa mga tulad ng mga sinabi ni Dr. Rizal, yun nga, sabi, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, higit pa sa hayop at malansang isda. So, sa panahon natin ngayon, tol, parang binabaliwalaan na lang ang mga sinasabi ni Dr. Rizal, no? Oo, tol. Grabe Pero guys, ano bang epekto nito, lalo na sa mga kabataan at komunidad? Tingin nyo, tol. Malaki, tol. Malaki, tol. Kapag nasasanay yung makikita ng balita tungkol sa patayan, harassment, o diskriminasyon, tol, nagiging normal siya sa isip mo eh. Yun yung masama, nawawala yung respeto sa buhay. Parang madali na lang gumawa ng masama eh. Parang Kasi madali na lang pumatay ng tao, mga abuso ng tao eh. Kaya tol, wala na silang paki dun sa sa karapatan. May magawa ka lang, popost ka na sa social media. Wala nang takot no? Nalalabag na, tol, kaya. At hindi lang yun sa kabataan, tol. Pamilya, komunidad, lahat apektado talaga. Trauma, takot, kawalan ng tiwala sa gobyerno. Minsan nawawalan na rin ako ng pag-asa sa gobyerno, tol. Ako bilang parte ng komunidad natin. Dato, lalo na rin yung issue ngayon. Oo, Tama. tol. Grabe na rin Grabe. So, yun nga, bets ko kayo mga bro. Kaya, ito lang classic na tanong. Anong magagawa natin? Hindi lang mamamayan. Siyempre ako, isang lang din, mamamayan lang din. Para labanan ng karahasan at ipaglaban ng karapatan ng tao. Una, tol. Alamin natin. Anong karapatan mo? Anong karapatan ko? Natin, lahat. Tol, alamin natin. Kasi kung wala kang alam, madali ka lang abusuhin. May kasabihan nga, knowledge is power. Totoo yun. Huwag ka magpapalin lang. Kasi yung mga yan, matatalino yan. Pero tol, knowledge is power, parang yung
yung knowledge mo ginagamit na rin sa panlin lang eh, no? O yun, tol. Kaya nga, knowledge is power. Dapat taas yung kaalaman mo, tol. Huwag ka magpapaloko basta-basta sa mga taong to. Kasi sila, normal na sa kanila yan, parang madali nang gawin niya, kaya sila nakaalin lang, nakakagawa ng Pero, masama. di ba bro, yung ibang mamamayan, yung kulang sa knowledge, talagang Oo, tol, eh. nakakagusto Kaya eh, ang no? naisip ko dyan, Silang, tol, yung kulang sa kaalaman, sila yung parang ano ba yun, naabuso, tol. tol, parang madali lang silang, Mutuin, tama, tol, tama. Kaya nga, katulad nung sinabi ni paring Brian, tol, ang isa din sa nakikita kong solusyon dyan ay pagtuunan ng pansin ng edukasyon. Tama Tol, nga. kasi kung knowledge niya, tol, makuha natin yan sa edukasyon. Oo, tol. Hindi lang sa school, tol, pati sa pamilya at komunidad. Dapat alam ng bawat tao ang kanilang mga rights, tol. Tama. Dapat natutunan natin ang dignidad ng tao ay hindi basta-basta na kailangan natin respetuhin ng pamumuhay ng bawat isa, walang nakakalamang, tol. Kung sa values pa lang, natuturo na ang respeto at pagkapantay-pantay, mababawasan ng karahasan, tol. Dahil alam mong ito mali, hindi mo na dapat gawin sa kapwa mo. Tama, tol. Tama yan, tol. Dapat sapat ng knowledge ng bawat isa, eh, no? Oo, tol. Kaya edukasyon talaga, tol. Yun, so, idadagdag ko na rin, tol. Pagkakaisa. Ano ba pagkakaisa sa inyo? Yun nga, tulad na sabi ni Gat Andres Bonifacio sa kanyang akdang pag-ibig sa tinubuhang lupa. Alin pag-ibig pa ang hihigit sa kanya. Sa pagkakadalisay at pagkakadakila, gaya ng pag-ibig sa sariling lupa. Parang ang lalim nun, ah. Lalim nga na, tol. Pero, pwede rin natin i-apply sa paksa natin. Ang tunay ng pagmamahal sa bayan ay pinapakita sa pagtatanggol ang karapatan ng bawat isa. Oo, hindi sapat na tahimik lang tayo, guys. Kapag sama-sama, ang mga bosses natin, ng mamamayan, mas malakas ang laban para sa justisya. Yo, At Stisha. madali itong makakamit. Parang basketball lang yan, tol eh. Kailangan may team effort. Hindi kayo mananalo kung nagkakanya-kanya kayo. Tama, walang iwanan. Dapat bilang mamamayanan tayo, magtulungan din tayo. Oo, Gusto tol. natin Ikalat natin yung awareness. tama. Magkaisa, no? May kasabihan nga, tol, kung ayaw mong gawin sa kapwa mo, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Oo, tol, maganda yan. Ayun din ang isa sa magandang kasabihan eh. Oo. So, ano tol? Grabe. Recap? Ikaw tol, recap tayo. I-recap tayo. Wake up tayo, tol. So, Natalakay. unahin ko na, ako na una. So, quick recap, mga tropa. Una-una, karahasan at paglabag sa karapatan. Grabe naman talaga eh, karahasan ng mga nasa itaas. Bunga yan ng pagkaabuso at takot. Marami na rin ang mga nakasaksi ng pang-aabuso. Pangalawa, ang apekto, grabe, sa kabataan, pamilya at komunidad. Pangatlo, solusyon, kaalaman, edukasyon at pagkakaisa. Ibigay lang natin kung ano pa dapat ibigay sa mga mamayan para matulungan din natin yung mga nasa mga laylayan. Tama tol. At syempre, wag nating kakalimutan ng sinabi ni Nelson Mandela. To deny people their human rights is to challenge their very humanity. Kaya kapag ipinaglaban natin ang karapatan pantao, ipinaglalaban din natin ang pagkatao. Ayun na yun. Ilaban nyo yung pagkatao nyo. Kasi bilang tao, ayaw na ayaw din natin matatapaan tayo. Kahit sino pa yan, magtutulungan din naman tayo eh. Kung gusto nga natin ng peaceful na komunidad, mga tol, simulan natin sa sarili natin. Igalang natin ang karapatan ng bawat isa. Walang nakakalamang, walang sumusobra. Na-intrigo lang ako sa sinabi ni tol, pare, ni Nelson Mandela. To deny people their human rights is to challenge. Paano dinay-deny ng tao yung kanilang karapatan? Hindi, ang ano lang tol, ang gusto niya lang iparating doon, tol. Kunyari, yung isang tao, tinatanggalan mo siya ng karapatan, tol. Oo. Tama.
kunyari, inaabuso mo yung karapatan niya, parang... Kahit tama siya, dinideny ng mga tao yung karapatan niya. Oo, tol. So, challenge nga, no? Kasi tol, sa usapin naman kasi talaga ngayon, tol, di natin mapagkakaila. Talamak talaga ang human rights violation, tol. Ngayon lang, sa nangyaring rally, tol, nakita natin kung paano damputin yung mga tao ng mga pulis na nagrarally lang naman for peace para din sa nangyayari sa bansa natin. Pero kung paghahampasin sila, labag na sa human rights yun, tol. Kumbaga, laking saludo lang din daw sa mga pumunta ng rally na kasi sila yung nagbigay ng boses eh. Shout out sa mga naging boses ng lipunan natin. Grabe, nag-effort kayo na pumunta kahit sobrang daming tao. Wala man yung iba doon pero kasama yung bumaboses, hindi lang nakapunta sa Luneta. Oo. So, ayun guys. Solid mga bro ang ating mga usapan. Grabe din ang ating mga napag-usapan. Maraming salamat sa pagtambay at pakikinig mga bro. Mga kapodcast. Ako nga pala uli si Abel. At ako si Brian. At ako si Quill, mga G. At ito ang podcast ng pag-uusap, nagtatawanan, pero laging may kabuluhan. Hanggang sa susunod. Uli. Kuha mo ha.